So ayun na nga, mega love shoutout sa inyong lahat. Mga Iskonians dyan, mga Manilenyo. Nako, ito po yung bagong balita ngayon sa survey sa November 10. November 10 na latest survey ng Manila Mayoralty Survey 2025 election ay ang taas po ng ratings ni Yorme kumpara kay Hani at kay SB. So, ito po, klarong-klaro po dito na talagang lagapak po talaga yung dalawang kalaban ni Yorme. Actually, 15 po yata silang naglalaban pagka mayor ng Maynila, pero 3 pangalan lang po ang matunog. Si Yorme, si Hani, si SB. Ngayon, according sa latest survey, si Yorme ay nakakuha ng 83% or Isko Moreno 83%, si Hani Lacuna naman ay 13.3% at si Sam Bersosa na bagong mukha, bagong Maynila 3.7% nangungulilat po. So sabi nga ni Hani, tanggap ko naman po na bumagsak po ako sa survey kaya hindi naman po ako artista. So hindi naman po basihan dyan yung pagiging artista mo eh. Bakit naman si Sam Bersosa? Jowa na nga niya si Rian Ramos. Oo, bakit kulilat pa rin? Diba? Ganito kasi yan mga kababayan. Kaya po mataas ang survey ni Isko. Kasi kung pambabasihan po natin kasi, si Isko laway-laway lang. Pero gumagalaw. I-compare naman natin dito kay SB na pwede naman tumakbo eh. Pwede naman mangampanya nang wala kang sinisiraan. Ni minsan wala kayong narinig kay Isko. Diba? Ni minsan wala kayong narinig kay Isko na sinabi niyang si Sam Bersosa is scammer. Ni minsan wala kayong narinig kay Isko na si Hani Lacuna tamad. Ang sagot lang ni Isko pag tinanong siya ng media, God bless. Peace be with you. Yun lang ang narinig. Pero pagka si Sam Bersosa na ang mangampanya, ang sabi, niluluko nila ang Manilenyo, bininta ang mga ari-arian ng Maynila, saan nila dinala yung 1 billion, iniskam nila ang Manilenyo, di ba? Pwede ka naman tumakbo, huwag ka na lang manira, kasi kahit pagbaliktad-baliktarin mo yung bituka mo, compare kayo dalawa ni Isko Moreno, maraming nagawa si Isko kaysa sayo. Ngayon, sinasabi nga ni Sam Bersosa, taga Sampaloc siya. Bakit nung pandemya, ni isang anino ni Sam Bersosa walang nakita na tumulong siya kay Isko? Diba? Nung pandemic, doon na tayo, si Isko, si Hani magka-tandem at that time. Nagtulungan sila. Pero yung sinabi ni Sam Bersosa na si Isko daw is scammer, binulsa ang pera, bininta ang mga pagmamayari ng Maynila, wala kang alam, Sam Bersosa. Ako lang nagsabi sa'yo, ang alam mo lang, mangbudol, magbenta ng sabon. Kaya, ito po kasi yung rason na kung bakit si Sam Bersosa pumasok pagiging mayor ng Maynila. Una, ganito kasi, gusto niyang ipasok yung kanyang business na sports car, yung Maserati. Alam mo yung Maserati, parang Ferrari, parang Bugatti, parang Mustang, parang ganyan. Ngayon, nung panahon na si Yorme ang mayor, hindi siya binigyan ng permit para makapasok. Kaya ngayon, nagalit siya. Pangalawa, si Hani naman ngayon ang mayor, nag-try ulit, nag-attempt na kumuha ng permit para magbukas ng luxury car business. Hindi na naman binigyan ni Hani. Ngayon, sa sobrang gigil niya, sa sobrang galit niya, tumakbo siyang mayor. Kaya ngayon mga Manilenyo, ang totoong rason at ang totoong dahilan, hindi po pumasok si Sam Bersosa para matulungan kayo dyan sa Maynila. Pumasok siya kasi gusto niyang magtayo ng another business. Kasi yung business niyang sabon na pangpaputi, yung sabon na pangpaputi, wala nang bumili. Bakit? Kung siya nga mismong may-ari, hindi siya pumuti. Sino pang bibili? Palugi na yung sabon. Kayo ngayon, tanungin ko kayo, kung kayo practical na Manilenyo, bibili ka ng sabon halagang 10,000,
Tapos pagkabukas, yung pag nagutom ang pamilya mo, lalagain mo yung sabon. Oh, malamang unahin mo yung bigas. Ngayon, paano yayaman si Sam Versosa kung aasa lang siya sa sabon? Malamang ngayon, magbukas siya ng another business. Yun nga yung mga sports car, mga luxury car. Yun yung business. Actually, yung business na Maserati cars ni Sam Versosa, wala sa Maynila yan. Alam nyo kung bakit? Pag napasok sa Maynila yan, malaki ang tubo ni Sam Versosa dyan. Pag inangkat niya yan sa Dubai, yung kumpra niya sa Dubai, 2 million, ibibenta niya dito ng 5 million. Ngayon, mayor siya, syempre, yung iba doon, babayaran niya tax, yung iba hindi. Di ba? Mayor siya eh. Tignan nyo si Alice Go. Yung Pugo Hub na ipatayo sa Tarlac. Oh, walang reklamo, di ba? Kasi mayor si Alice Go. Oh, ganun lang yan. Ngayon, si Hani Lacuna naman. Bakit kulilat si Hani? Simple lang. Hindi gumagalaw. Kasi ang dahilan ni Hani, kaya daw po siya hindi gumagalaw, kaya daw po nasira ang kanyang administrasyon, kasi daw pinangako niya kay Isko na hindi tanggalin ang mga department heads na iniwan ni Isko. Kaya ngayon, yung mga department heads na yon na nangutong, nangurakot, nagnakaw, kaya lumugmok ang Maynila. Ito lang eh, alam mo sa totoo lang ayaw ko magmura eh. Isa lang masasabi ko, Hani, utang na loob, credit inside sa English, ikaw ang mayor. Ngayon, kung sundin mo pa rin si Isko, kung pakainin ka ng tae ni Isko, kakain ka rin pala. Nahuli mo na pala na yung mga department heads ni Isko dyan sa traffic enforcer, nangutong, tanggalin mo, palitan mo. Kasi kahit tanggalin mo yan, palitan mo yan, walang magawa si Isko Moreno. Bakit? Hindi naman siya ang mayor eh. Ikaw ang mayor, ikaw ang managot, ikaw dapat ang masunod. Kaya nga wala kang kwenta pagiging mayor ngayon eh. Kasi gusto mong mangyari, lahat ng ginawa ni Isko, susundin mo na lang. So ano yun? Mag-ano ka lang, attendance, tanggap sahod, bibili ng magandang gown, rarampa ka lang, cutting of ribbons, ganun lang. Oh. Kaya hindi nyo pwedeng idahilan yan. Kaya ang karason, ang tao kasi ng Maynila hindi nakapikit. Alam nyo, ito real talk lang ha. Yun lang namang galit kay Isko sa Maynila, yung mga illegal vendors eh. Alam nyo, kanina nag-iikot ako sa bandang Santa Cruz, maraming mga naghihilot dyan sa kalye. Yung mga nagmamassage ng mga walang pwesto, nasa gilid lang ng sidewalk. Sabi nila, pag iboto namin si Isko, matatanggal kami lahat dito. Sabi ko naman, ngayon, alam nyo ba kuya kung bakit kayo matanggal? Sabi nila, hindi, matagal na kami dito eh. Tinanong ko, sabi ko, may permit ba kayo? Wala. At malamang sa malamang, matanggal talaga kayo dito. Illegal kayo eh. Kung ayaw nyong umunlad ang Maynila, lumayas kayo. Alam nyo kung bakit? Ang ginawa ni Isko para sa tao. Alam nyo na sa sarili ninyo, wala kayong mga permit, pinagpilitan nyo pa dito na magkaroon ng pwesto. Ngayon, kung disiplinahin kayo ng mayor, kayo pa yung galit. Biruin nyo, yung Divisoria, simula pag-upo ni Isko, lahat ng mga illegal vendors tanggal. Di ba ang luwang ng Divisoria? Walang nagrereklamo. Oh. Tapos ngayon, pag nanalo si Isko, hindi nyo iboto. Tandaan ninyo, hindi lang kayo mga vendors ang sinuserbisyuhan ni Isko. Nandyan ang mga senior citizen, nandyan ang mga PWD, nandyan ang mga estudyante, nandyan ang mga magulang. Di ba? Kaya kayo ngayon, mga illegal sidewalk vendor at yung mga massage na mga illegal, na mga walang permit, nung nakikipwesto lang, pag didisiplina kayo, galit kayo. Di ba? So yun na masasabi ko talaga. Kung ayaw nyong disiplinahin kayo, magsilayas kayo. Kaya nga hindi umuunlad ang Pilipinas eh, maraming matigas ang ulo. Kung merong mamuno, didisiplinahin kayo, kayo pa yung galit. Alam nyo, pumunta kay Singapore, pumunta kay Japan, pumunta kayo ng Hong Kong, wala kayong makikitang namumulubi. Wala kayong nakikitang nagtitinda sa sidewalk. Bakit? Kasi ang gobyerno doon, binibigyan ng pwesto sa loob ng mall. Diba? Binibigyan ng pwesto sa loob ng mall. Alam nyo kung bakit? Kaya kadalasan din sa nagkakos ng traffic, yung mga nagbibenta sa gilid-gilid. Kaya nga ang Maynila, heart of the Philippines. Di ba? Pero mukhang basura.
Biruin nyo, mas malinis pa yung probinsya kaysa sa Maynila. Sa probinsya, wala kang makikita na nagtitinda sa kalye. Mayroong public market. Sa Maynila, kahit saan, may nagtitinda. Hindi ba kayo nahihiya? Mismong Maynila, heart of the Philippines, madumi. Pero sa probinsya, wala kang makikitang nagtitinda sa gilid-gilid. Kung meron mang nagtitinda, nasa public market, sa merkado, nasa tabuan, di ba? May mga ganyan-ganyan sa probinsya. O, nakakahiya isipin, di ba? Sa probinsya, disiplinado ang mga nagtitinda. Sa Maynila, buha ka ng ina. Punta ka ng rekto. Hindi na halos makadaan yung motor at sasakyan. Nandyan na lahat nakatinda. Punta ka Divisoria. Maliban na lang ngayon, malinis na. Quiapo. Oh. Di ba? Kaya isa sa kadahilanan na kung bakit si Isko Moreno mataas ang record. Mataas ang rating sa survey. Kasi nga, si Isko may isang salita. Si Isko lang kasi yung tumakbong mayor na walang dalang bigas. Si Sam Bersosa, kaya lang naman dinumog ng tao yan kasi may bigas. Take note, kanina pumunta siya sa lugar namin, sa Sampaloc, namigay ng bigas. Oh, nung natanggap na ng mga taga Sampaloc ang bigas, nawala. Diba? Nawala. Nilangaw si Sam. Nung nag-distribute ng bigas, ang dami. Pagkatapos distribute, umuwi na. Di ba? Kasi alam naman nila na ito, binibigyan tayo. Oh, babawiin din yan pag nanalo. Oh, utakan na ngayon. Hindi mo na madala sa bigas-bigas at spam ang tao. Hindi mo na nga madala sa 1,000 yan eh. Di ba? O ganun lang. Maraming salamat. Yun lang yung aking vlog ngayon na tanggap daw ni Hani Lacuna na bagsak ang ratings niya sa survey kasi hindi naman daw po siya artista. Eh bakit naman si Sam Bersosa araw-araw nakikita sa TV, 11:30 sa GMA. Oo. Eh ba't kulilat? Yun lang. Bye-bye.